Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron nagva-viral ngayon. Kilala niyo si Sander Ford. Nagva-viral siya ngayon, no. Sabi ko na inulan na negative komento si Marlo dahil expired na daw ang kanyang pagiging Sander Ford. Ayun na, sabi sa comment, bumalik na yung tunay niyang itsura, expired na. Alam nyo, ito si Sander Ford, paborito itong bulihin, ano. Kasi ano to alam mo ang problema dito, pareha sila ni Diwata ng problema. Supposed to be dapat, mga katulad ni Sander Ford ay underdog to, kinakampihan ng tao. Di ba pagka medyo kawawa ka, automatic dapat kinakampihan ka ng tao. Pero anong problema sa taong to? Bakit kahit na maging kawawa siya or magpaawa siya, hindi siya kinakampihan ng mga tao. So kung babalik tanawin natin, sino ba ito si Sander Ford? Ito si Marlo Arizala, di ba? Ito itsura niya dati no. Binubuli siya nun dati sa itsura niya. Yes, let's be honest. Ako hindi naman ako gwapo, no, pero alam naman natin pangit talaga siya nun dati. Then naretoke siya, no. Kasi mayabang na ito kahit pangit na siya dati noon, medyo may pagkamayabang na. 'Yun ang problem sa kanya. Kaya mahirap siyang mahalin ng mga tao. Mahirap siyang panigan, mahirap siyang tapos ang dami-dami niyang controversy na most of it kasinungalingan. May controversy pa siya yung tungkol doon sa binyag ng anak niya, 'di ba? Yung pinangako daw ni Merck dati na pabinyag yung perang ibibigay. Basta ang dami. Masyadong yung ugali ni Sander Ford kasi hindi siya kamahal-mahal bilang isang bida. Yung hindi mo siya pwedeng inspired daw kay Sander Ford. Dati siyang ganito. Tapos kasi mayabang talagang tao. For example, no, balikan natin yung nung time na yan ay ka-opera pa lang. 'Di ba? Ito yata yun, sana hindi ako ma-copyright. So ito siya noon. Let's welcome Sander Ford! Ito yung bagong harap niya sa public na ka-opera niya lang, 'di ba? From Marlo Arizala. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na. Ano siya ng mga tao dati. Pag di na ko makapaniwala. Daming di makapaniwala. Diba? Alam mo, ito na sana yung fresh start niya Kung halimbawa nabigyan siya ng chance na ganyan, ito na yung paraan para i-modify yung ugali niya. Yung kayabangan niya na para madali siyang mahalin ng mga tao. Kasi inisponsoran siya ng clinic niyan, 'di ba? Para talagang gumawa pa siya. Iyak ang nanay at tatay, Fresh beginning niya na yan Sander, ano ang pakiramdam mo na eto na, nagbago na ang buong pagkatao mo? Natupad na po yung pangarap ko. Natupad mo na ang pangarap mo na, maging pogi. Oy, di ba? Kumusta naman ang mga pinagdaanan mo, Sander? Masakit pero kaya kasi po ito talaga yung pangarap ko Wala siyang lesson na sinasabi. Yung parang talagang hindi nag-sink in sa utak niya yung blessing na nakamtan niya kasi dati. Yung parang supposed to be nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng chance ng bagong buhay para sa career at para yung mga fans ko ay ma-inspire din. Pero hindi puro laging para sa sarili niya lang lagi Tapos ito pa yung sasabihin niya Ito talaga yung goal ko, yung mabago yung sarili ko. Nakikilala ka pa ba pag lumalabas ka?
Yung iba, pero parang nagdadalawang tingin. Itong nasa harapan ninyo, binago ko lang siya sa pangalan at yung pagkatao ng panlabas ko para mabago naman din yung tingin sa akin ng ibang tao. May message ka ba sa mga bumubuli sa'yo dati? Huyo na sila ngayon. Diba? Yan ang attitude nyo dati eh. Huyo na sila ngayon. Mayabang pa rin men eh. Hindi nawala yung tama naman yung sinabi niya panglabas yung gumanda sa kanya pero yung panloob niya same na Marlo pa rin. At dahil diyan maraming controversy na umano sa kanya. May time na nakulong pa nga to, 'di ba? Parang beyond repair na yung career niya. Then nagkaroon uli siya ng ng init sa social media this past few days kasi naging active na naman uli or napansin na naman uli siya. Then ito ano ba ito? Tigil. Hindi na binibili ng tao to mga ganito eh, itong drama na to eh. Yang paganyan-ganyan na yan. Ilang beses ka nang gumanyan dati. Ano ba sasabihin niya dito? Ang ulo. Pinili ko yung sarili ko. Ulitin natin You ha. sheltered me from harm. Kung meron mang isang bagay sa mundo, or may gusto man ako sabihin sa sarili ko, gusto kong sabihin sa sarili ko na, sorry self, napabayaan kita. Sorry self kasi pinili kong maging mayabang, pinili kong maging matigas ang ulo, pinili ko yung sarili ko, pinili ko yung gusto ng ibang tao. Sa mga magulang ko nanghihingi ako ng tawad kasi alam ko kasalanan ko. Araw-araw akong hinihingi ng tawad ng kasalanan. Ang hirap sa dibdib. Araw-araw ko itong dala-dala. Araw-araw ako nanghihingi ng tawad sa Panginoon. Sa mga tao na saktan ko. Pero lumalaban ako. Kasi alam ko mayroon ng tao naniniwala sa akin. At yung alam ko inaasahan ako ng anak ko. Kaya kung minasabihin ako sa'yo. Pinipilit na lumuha eh, no? Thank you kasi dahil sa'yo, naranasan ko lahat to. Dahil sa'yo, marami akong natutunan. Mas kailangan anak ko yung pera kaysa pampagawa ng mukha ko. Mas importante sa akin ang mabigyan ng buhay na masagana ang pamilya ko. Ano to eh? Kung meron Ano to men eh? Pangmamanipula na naman to sa tao pero hindi na ito binibili ng tao. Ano ba yung comment niya, no? Laban lang kahit expired na yung free skin trial mo. Order ka na lubid sa Shopee. Hindi kasi ito parang fed up na kasi yung tao sa'yo. 'Di ba? Ilang beses ka na nagkaroon ng chance, totoo yung sinasabi nila, no? Pag nagkaroon ka ng chance at alagaan mo na. Pero nangibabaw kasi sa'yo yung yung pagiging mayabang eh. Mas inuna mong mag-retaliate do sa mga nambuli sa'yo. Yes, nagawa mo naman yun, Yung kayo, pangit pa rin. Ako, gwapo na. Pero hindi mo alam yung mga bagong gusto magiging ng ibang tao. yung mga bagong magiging fans mo rin dapat ay maaapektuhan din doon sa ginagawa mo. Na instead na makagawa ka ng bagong fans, bagong hater ang nagagawa mo doon sa ginawa mo. Hindi nila naiintindihan na yung pag-retaliate mo yun para yun sa mga nambuli sa'yo dati. 'Di ba? Tapos after mo magdrama-drama ng ganyan, maggagaganyan-ganyan ka na naman, Tapos ito, katulad nito, bisita si Pogi sa doktor niya. Game na mga bashers. Tinotaunt mo pa yung mga bashers mo eh. Wala, hindi ka talaga magkakaroon ng chance. Nag-sorry ka na tapos biglang itotaunt mo uli. Para naglulukuhan lang kasi eh.
'Di ba? Pero malay mo, no, somewhere out there, merong you can't deny the fact na sikat ka naman kasi talaga. Kilala ka naman eh. Siguro hanggang ngayon dinidiscover mo pa rin kung saan ka talaga dapat lulugar. Kasi ang ginagawa mo sa sarili mo, ginagawa mong punching bag sa social media yung sarili mo eh. Dahil doon kasi nakakakuha ka ng recognition, gawin kang punching bag. Kasi kapag ka gumaganito ka, hindi bumibenta, yung pag nagsiseryoso ka na katulad nito, na umiiyak ka, hindi bumibenta to kasi nga alam na ng tao yung ugali mo. Now, kung gaganto ka sana, please, show some improvement. Then after mo magganyan, babalik ka na naman uli sa dati, di ba? Actually, si Diwata mukhang papunta na katulad sa'yo. Mahilig pumatol sa basher. Mahirap naman talaga, kahit ako din naman, pag may nang-bash sa akin. Di ba? Mahirap na hindi mo pansinin. Pero sa level nyo kasi, katulad mo, may 252,000 kang followers. Sa sobrang dami niyan, hindi mo pwede isa-isahin niya na patulan eh. Di ba? Kaya talaga dapat pag naging influencer ka talaga yung mind mo dapat alam mo kung saan direction ka. 'Di ba? Hindi yung sala sa init, sala sa lamig. Pagka alam mong mali ka, so sorry ka na naman. Tapos yung mga tao naman madadala sa'yo. Tapos babalik ka na naman uli sa pagiging mayabang. 'Di ba? Kasi yung pagpapakatotoo kasi, tama naman yun. 'Di ba? Kaya lang, sabayan mo ng pagiging professional din. Kung magpapakatotoo, stick ka doon. 'Di ba? Hayaan mo yung taong tanggapin kung sino ka. Ang problema pagka sobrang daming basher, babaliktad ka na. Then, ano ka na naman uli. Magsusorry, pag nandun, babalik ka na naman. Tignan mo si Makagago. Yung pagiging makagago niya, pinangatawanan niya. Hanggang sa nakita niya yung purpose niya, sa ginagawa niya sa social media. Still the same pa naman, pero may purpose na yung ginagawa niya. Hindi katulad nung dati. Diba? Yun ang importante, yung purpose eh. Ba't ka ba nagko-content na yan? Para saan? Para ma-entertain yung tao. Then, nagiging hate ka ng tao sa ginagawa mo, babaliktad ka, magsusorry ka. Then, babalik ka na naman uli sa dati. Diba? Kaya, mahirap din ang pagiging influencer. Akala siguro nung iba madali lang, Lalo na yung magbi-build ka ng maraming follower, then syempre may mga pasingit-singit. Hindi nawawala yung mga magagalit sa iyo eh. Whether kung anong dahilan yan, kung inggit ba sa iyo yan, or wala lang, galit lang sa iyo dahil nakikita yung pagmumukha mo, galit dahil naririnig yung salita mo. Marami kasing dahilan ng pagkagalit eh. Pero in general, galit sa iyo yan, beyond your control yon. Beyond your control yung pagkagalit sa'yo ng tao. Ngayon, nasa sa'yo yun kung paano mo i-handle. Lahat ng mga nagsasalita sa social media, katulad ko, yan yung mga obstacle na pinagdadaanan. Diba? Kahit minsan ayaw mong patulan, napapapatol ka. Lalo na pag pambobo yung sinabi. Diba? Yung parang, ang masakit kasi minsan sa part, yung hirap ka sa mag-explain, pinababa mo na sa pinaka-level na pang-kinder, yung level ng pag-explain mo. Then, hindi pa rin naiintindihan ng tao. Or sometimes, yung may magko-comment na lang na basta maasar ka lang,
Yung minsan may natalo na sa discussion, ipipilit pa rin yung gusto. Ipipilit pa rin. Wala, ganun talagang buhay. Hindi madali ito. Baka akala nyo, paupo-upo lang. Kasi minsan may nagsabi, nakaupo ka lang dyan. I dare you! I dare you kayo mag-reaction video. Baka akala nyo madali. 'Di ba? Kasi ang iniisip nyo, magpi-play lang ako, sasabihin lang yung gusto. Alam mo mahirap na part doon, kailangan ma-maintain mo yung tao na makikinig sa'yo. Hindi yung unang click pa lang ng video ay walang kwenta. Skip ko na tong video mo. 'Di ba? Mahirap, kahit ako nararanasan ko 'yan. Nakikita naman sa analytics 'yan eh. 'Di ba? Pero pagka nare-retain mo yung viewers mo, at nauunawaan yung sinasabi mo, kahit hater mo pa yun o hindi, panalo na ako nun. Napatagal kitang makinig sa akin eh. Umabot ka doon sa punto na pinupuna mo sa akin eh. Anyway, mga kababayan ko. So, yan lang naman ang mapag-usapan natin regarding kay Sanderford, no? I hope makita niya yung tunay na direction na hinahanap niya. Kasi ang problem kay Sanderford, ano na siya eh, sa kanya mas okay pa na na alam mo yon, wala siyang pakialam kung ano yung tingin sa, as long as na mapansin siya. Yun ang problem eh. Yayain ko nga kaya ng ghost hunting to si Sanderford. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.